Dahan-dahan sumakay si Yume sa motorsiklo na sinasakyan ni Terence. Alam niyang hindi ito titigil sa pangungulit sa kanya kung hindi niya ito pagbibigyan. Just call me if you need me. Bili ni Yoshi sa kanya nang iabot nito sa kanya ang kanyang helmet. Salamat Yoshi. Pasasalamat niya kay Yoshi. Narinig niyang tura ni Terence pero binaliwala na lang niya iyon. Naintindihan ni Yoshi na kailangan nilang mag-usap ni Terence upang tapusin na ang mga bagay-bagay sa pagitan nilang dalawa. Lahat naman siguro ng bagay ay naaayos rin sa mabuting pag-uusap, hindi ba? Binuksan na ni Terence ang makina ng motorsiklo nito, tanda na aalis na sila. Kumapit ka. Napabuntong hininga siya at kumapit siya sa suot nitong woody jacket. Sa mismong hood siya kumapit. Balak mo ba akong sakalin? Reklamo agad ni Terence sa kanya. Nang maramdaman nitong sa hood ng jacket nito siya kumapit. Sa dito ko gustong humawak. Bibi naman, please, kahit sa balikat ko na lang huwag lang dyan. Maaga akong mapupugutan ng hininga niyan eh. Napabuntong hininga siya. Bakit ba ang lambing ng boses ng buwisit na Terence na to? Nakakaramdam tuloy siya ng munting kilig kahit ayaw naman niyang maramdaman iyon. Oo na. Dahan-dahan siyang kumapit sa balikat nito. Bakit kaya kahit balikat lang nito ay matigas? Mukhang alaga talaga sa gym ang katawan ng Hudyo. Mag-iingat kayo Yume. Paalam ni Yoshi sa kanila nang paandarin na ni Terence ang motorsiklo nito. Salamat Yoshi. Nang makalabas na sila ng private property na iyon, ay tahimik lamang si Terence Hoffman na nagmamaniho ng motorsiklo nito. Saan ba tayo mag-uusap? Tanong niya kay Terence habang nasa biyahe sila. Sa mall. Hindi ako nakikipagberoan Terence. Sungit naman. Napabuntong hininga siyang muli. Napapisil tuloy siya sa balikat nito dahil sa kapilyuhan nito. Hey! Baka mabunggo tayo. Huwag mo akong pinipisil-pisil ngayon. Mamaya na lang. Napalo niya tuloy ito sa likod nito dahil kung ano-anong kapilyuhan ng sinasabi. Loko, saan ba kasi tayo mag-uusap ha? Pwede naman dun no? Walang gaanong tao. Itinuro niya ang nadaanan nilang park. Sa hotel tayo. Nanlaki ang kanyang mata at hinampas niya ulit ang likod nito. Medyo mas malakas na iyon. Ano Kahilo? Ibaba mo na lang ako. Joke lang, ito naman ang sungit. Nakakainis ka kasi. Saan ba ha? Sa kondo ko na lang. Niknik mo, ibaba mo na ako. Please, doon lang tayo makakapag-usap ng maayos eh. Kapag sa ibang lugar, baka may makakita pa sa atin. Gusto mo ba yon? Baka may kaibigan ng ate mo o di kaya kapitbahay niyo pa ang makakita sa atin dalawa. Oo na, basta magbihib ka lang. Dahil kung hindi, hindi mo na ako makakausap ng maayos Terence. Sinasabi ko sa'yo. Yes baby, promise. Sa tingin niya, nakangisi pa ang loko-loko sa mga oras na iyon. Wala ka bang pasok sa opisina mo ngayon? Bakit ka ba kasi nangungulit sa akin ha? Maya-maya tanong niya kay Terence dahil naiilang siya sa katahimikan nito. Pababayaan ko ba naman ang bibi ko na makipaghiwalay sa akin? Pakiramdam ni Yomi ay tumalon saglit ang puso niya. Napabilis rin ito ang pagtibok ng kanyang puso. Ewan ko sa iyo. Sa ayaw at gusto mo, maghihiwalay naman talaga tayo. No way. Maiksing sagot lang nito.
Hindi na siya kumibo dahil kinikilig na siya sa mga sinasagot nito. Sa katunayan nga ay parang masaya pa siya. Nagigilty tuloy siya dahil sa kanyang ligaya na nararamdaman ngayon. Tama bang maging masaya siya habang kasama ang lalaking magiging asawa na ng kapatid niya? Nang makarating sila sa parking lot ng kondo ni Terence, ay napansin agad niyang wala sa parking space nito ang sports car na madalas nitong gamitin. Oo nga pala no, bakit kaya nakamotorsiklo na ito samantalang naka-sports car ito nang pumunta ito sa bahay nila kanina? Nasaan ang kotse mo? Tanong niya paghinto ng motorsiklo nito. Nasa bahay ng pinsan ko. Hiniram ko lang tong motor niya para masundo kita. Hindi kasi kasya sa gitdoon ng kotse ko eh. Napalo no siya. Ibig sabihin nag-effort pa talaga itong kunin ang motor na iyon para lamang masundo siya. Tinanggal na nito ang helmet nito. Muli na naman siyang nagwapuhan ng gusto sa lalaking ito. Kaya naman nag-iwas na lang siya ng paningin. Tinanggal niya na lang ang kanyang helmet na suot-suot. Inalalayan siya ni Terence sa pagbaba niya sa motorsiklo. Hinawakan nito ang kanyang siko. Dahan-dahan baby. Bulong nito sa kanya. Nagsitayuan tuloy ang balahibo ng kanyang katawan dahil sa lambing ng boses nito. Inaakit mo ba ako? Ayoko nang makipag-usap sa iyo. Iuwi mo na lang ako. Imbis tuloy na bumaba siya sa motorsiklo nito, ay nanatili siyang nakaupo doon. Sorry, hindi na. Napakamot na lang si Terence sa kilay nito. Umayos ka. Hindi ako nagpunta dito para makipaglambingan sa iyo. Napalunok naman ito habang napapatingin sa kanyang mukha. Oo na baby. Bumaba ka na para makapaglambingan na, makapag-usap na tayo. Napapangiti ito habang sinasabi iyon. Lalo tuloy siyang sumimangot. Tama bang sumama siya rito? Silang dalawa lang ulit sa condo unit nito. Dahan-dahan na siyang inalalayan ni Terence pababa sa motorsiklo. Tahimik silang naglalakad sa hallway ng building na iyon patungo sa unit ni Terence. Kapwa sila hindi nag-uusap. Kahit gusto siyang hawakan ni Terence sa kanyang kamay, ay hindi nito ginawa. Natatakot siguro itong kumaripa siya ng takbo. Nang makapasok sila sa loob ng condo unit ni Terence, ay parang kakaibang init ng kanyang katawan, agad ang naramdaman niya. Kung ano-ano kasing alaala ang nag-flashback sa kanyang otak, pagkapasok pa lang niya sa condo nito. Agad naman itong binuksan ang air conditioner gamit ang isang maliit na remote control. Wait lang, maliligo lang ako Amoy pawis na ako eh. Huwag na, saglit lang naman tayong mag-uusap. Hindi rin naman ako magtatagal dito. Sabi niya habang hindi siya makatingin ng diretso kay Terence. Please, saglit lang akong maliligo. Pinawisan kasi ako ng gusto sa pagmotor eh. Oo na, bilisan mo lang. Taboy niya sa binata dahil naiilang siya sa paglalambing nito. Thanks baby. Baby ka dyan. Inirapan niya ito. Ngumisil lang ang loko. May kinuha itong prutas sa loob ng refrigerator nito at ibinigay iyon sa kanya. Box ng strawberries iyon. Here, kain ka muna. Thanks. Hindi niya ito tinitignan dahil napakagwapo nito. Baka makalimutan niyang mag-uusap lang sila. Nasanay pa naman silang dalawa na magbakbakan sa kama kapag silang dalawa lang ang magkasama. Nagtungo na sa banyo si Terence upang maligo ito. Habang nasa loob ito ng bathroom, ay nag-iisip na siya kung ano-ano ang mga kailangan niyang sabihin at ipaunawa kay Terence. Sa ayaw at sa gusto niya, kailangan na talaga nilang tapusin ang relasyon nila. Alam niyang maling-mali na ipagpatuloy kung anumang mayroon sila.